Tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, sa lahat ng oras. We surrender everything to you, Father. Aming sinusurrender lahat ng bagay, lahat ng concerns, lahat ng alalahanin, worries. Right now, Panginoon, we just want to draw near sa iyo, Lord God. We just want to be in your presence. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, Lord, sa bawat minuto ng aming buhay, bawat segundo, that we will be in your presence always. So sa aming pagpapatuloy, Panginoon, ng pag-aaral, muli mangusap ka sa aming Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ipakita mo at ipaliwanag mo sa amin ang katotohanan na nasa iyong salita. Ito ang aming panalangin, itong prayer namin, at kasama namin ang mga nasa online. Thank you, Lord, for this time that we can just worship you and pray and listen to your word. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Amen. Oh. God answers prayers. Okay. Galing akong Baguio just a few days ago, nagkaroon kami ng writers retreat, no? So nakakatuwa naman kasi parang bubuhay muli yung dati kong ginagawa, matagal na panahon, yung magsulat, no? I used to write a lot nung ako'y bata pa, no? When I was younger, so much younger than today. Yan. So anyway, so kasi nung bata ako, I used to write a lot. Anyway, so itong retreat na to, tungkol to sa pagsusulat and napabilang po ako doon sa mga pwedeng magsulat, kaya medyo excited ako, no? Pero during that particular retreat, 4 days kami sa Baguio, meron nagpresentang isang writer na ang pangalan niya ay Dr. Canoy. Okay? At binigay niya ako ng isang libro, ng pamagat ng libro. Ang ganda ng pamagat eh. Christian nga ba o assuming lang? Sabihin mo sa katabi mo, assuming ka lang. Christian ba nga ba o assuming lang? You know, na-intrigue nga ako sa title niya kaya binasa ko na sa kalahati na ako. At maganda yung mga sinasabi niya, nakakatawa. Yung iba hindi nakakatawa, nakakalungkot. Kasi totoo naman talaga na yung bansa natin bilang sabi nga nila, the only Christian nation. Yun ang tawag sa atin. The only Christian nation. Pero ang lupit naman pagdating sa korupsyon. Di ba? So kaya medyo mayroong may irony o mapapakamot ka talaga. Anyway, last Sunday po, pinag-usapan natin yung kung ano nga ba yung pruweba na nasa iyo ang Panginoon at ikaw ay niligtas at nililigtas ng Diyos. No? Ito ay para sa mga tao na nagkakaroon ng pagdududa sa kanilang puso, no? Dahil nga sa mga pagkakamaling ginagawa, minsan ng isang tulad natin, lahat naman tayo, no? Nagkakasala, nagkakamali. Minsan nagkakaroon tayo ng question. Okay? Ako ba ligtas pa ba? Dahil hindi ko magawa lahat ng pinagagawa ni Lord. So, last Sunday tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makita na ang pruweba ng tunay na buhay, hindi yung hindi ka nagkakasala. No? Kundi ano yung ginagawa mo kapag ikaw ay nagkakasala. Yun ang importante sa lahat. Kasi pag ikaw ay nagkakasala, basta bumalik ka lang lagi kay Lord, yun ang mahalaga. Okay? Hindi yung perfect ka na lagi kang sumusunod sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Dahil wala naman sa atin na ganun. Amen? So, tingnan mo yung katabi mo, di ba? Itsura niyan. Itsura pa lang niyan. Parang alam mo na nagkakamali yan, di ba? Lahat tayo. Anyway, so, pero merong mga tao naman, okay, na hindi naman sila nagdududa sa kanilang kaligtasan. They're not doubting. In fact, kabaliktaran, they feel very confident tungkol sa kanilang kaligtasan. Even bragging na, bakit? Mahal din ako ni Lord. Di ba? So, kaya lang, ang problema, minsan, yung mga tao na nagkiklaim na sila ay Christian, wala silang doubt. Sinasabi nila na ako, Christian ako, ewan ko sa inyo.
Pero ang problema, baka minsan, assuming lang. Di ba? So, ito yung kabilang side. Last Sunday, pinag-usapan natin yung mga tao na nagkakaroon ng pagdududa sa sarili nila. Dahil alam nila hindi sila perfect. Ngayon naman, baliktad tayo, sa kabilang dako naman tayo. Yung mga tao naman na talaga naman claim na claim nila na sila ay nasa Panginoon. Pero posible na baka assuming lang. Amen? So, sa 1 John chapter 2, verses 3 to 11, papatuloy tayo sa series natin. Makikita natin merong tatlong statements o pangungusap doon na ginagawa ng mga tao, mga sinasabi nila, in relation to God, na ayon kay John, ayon kay Apostle John, ay maaaring hindi totoo. Now, ang purpose niya dito, hindi mag-condemn. Years ago, nung tinatapos ko yung aking THM o Master of Theology, matagal na yun, okay? Ang dissertation ko, no, para sa Master of Theology ko, ay tungkol sa 1 John. At doon sinasabi ko na ang purpose talaga ni John, hindi yung pagalitan yung mga tao, kundi una sa lahat, i-encourage ang mga tao. At pangalawa, maging yung mga tao na parang nanggugulo doon sa lugar na yon, sa Ephesus, ay gusto niyang maibalik loob sa Diyos. So ang purpose niya ay gusto niya na magkaroon ng pagkakaisa, pagkakasundo, no, yung mga churches sa Ephesus, pati yung mga nanggugulo. Gusto niya magbalik loob yung mga yon. Okay? So ang purpose niya dito sa pag-aaralan natin, hindi para tsugiin ang mga tao, pagalitan, no? Kundi para magkaroon sila ng awareness. Kasi minsan hindi aware ang isang tao sa kanyang tunay na kinalalagyan. Amen po ba? Kasi mahirap talaga na, pakihawak mo nga ito, mahirap talaga na parang maging assuming lang tayo, no? So, yung mga sinasabi nitong mga taong ito, na kanyang babanggitin, okay, ay, parang sinasabi ni John na ito yung mga false assumptions. O tawag nga ni PG, mga delulo. Okay? Mga nag-iilusyon. Okay? No? At gusto kong i-quote yung kanilang mga sinasabi. Sa verse 4, no? The one who says, sabi niya, I have come to know Him. Yung kanya sabi, I have come to know Him. Sa verse 4. Okay? Tapos, in other words, sinasabi ng mga tao, kilala ko si Jesus. Okay? And then sa sa verse 6 naman, the one who says, I abide in Him. So hindi lang basta kilala niya si Jesus. Talagang sinasabi niya na ako, talagang nakikristo ako, di ba? And then sabi niya sa pangatlo sa verse 9, the one who says, I am in the light. So medyo mas siya. Di ba? Parang sinasabi niya, ako ay nasa liwanag. Okay? Wala kang masasabi sa akin na parang, kumbaga, hindi karapat-dapat. So ito yung mga claim ng mga tao na kanyang kino-quote. No? Sinasabi niya, baka sabihin niyo to, baka ganito ang inyong mga sinasabi. No? Ang gagamitin ko translation ngayon, kasi tingin ko mas eksakto, no, sa naisabihin ni John, ay yung tinatawag na NASB. Ano ba yung NASB? New American Standard Bible. Usually, ang ginagamit ko, NIV, New International Version. Kung kayo ay nagbabasa ng Tagalog, magandang balita yung binabasa nyo, right? Most of the time. Kasi yun ang pinaka-available sa mga bookstores. Pero maraming klaseng translation. Ang mga translation kasi ganito yan, para maintindihan nyo lang po, no? Para magkaroon kayo ng kaalaman sa Bible. Ang Bible kasi, originally, ay sinulat sa ibang lingwahe. Yung Old Testament, sinulat yan sa Hebreo o Hebrew. Okay? Tapos yung New Testament, sinulat yan originally sa Griego or Greek. So pareho hindi natin kayang intindihin yun. Amen? Sino ba siya nakakaintindi ng Hebrew o Greek? Meron ba rito? Yung mga kasama ko doon sa retreat sa Baguio, medyo malulupit. Na-intimidate nga ako eh. Kasi sila pa nagde-devotion sila sa Greek saka sa Hebrew. No? Sabi ko, sige, kayo na. Sana all. Okay. Marunong ako magbasa, pero hindi naman yung gano'ng katindi. No? Na parang nagde-devotion ka sa Hebrew Bible, hindi English. No? English pa rin ako. So, tao pa rin ako. Amen? Tao pa rin. Okay. Mahirap kasi pag medyo nado ka na sa level ng yung tinatawag na PhD. Alam niyo ba yung PhD? Ha?
Permanent head damage yun. Okay, so... Anyway, so gusto kong gamitin yung NASB, no? Para malaman natin yung sinasabi ni John mabuti, no? So sa bawat claim ay nagbibigay siya ng warning. Bawat claim. Para yung mga tao ay hindi maging self-deceived, okay? Kasi dangerous yun. Mahirap maging assuming when it comes to following Jesus. Mahirap yung ikaw ay delulo. Sabi mo sa katabi mo, mahirap maging delulo. Okay. Delusion. Mahirap iniloloko mo lang yung sarili mo. Di ba? Maganda yung nando ka sa katotohanan. Amen? Alright. So, tingnan natin to tatlong warnings ni Lord. Mahalaga to. Tatlong warnings ni Lord sa pamamagitan ng sinusulat ni John. First warning niya ito. Don't stop trusting in Jesus. Okay? Kahit na sinasabi mo na kilala mo siya, posible kasi na hindi ka na talaga nagtitiwala sa Kanya. Tulog ka? Pwede ba yun? Okay. So, sabi ni John, sa verse 3, by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Okay? So, yun ang kanyang sabi. By this we know that we have come to know Him, masasabi mo na kilala mo siya, if we keep His commandments. Now, ibig niyo sabihin, hindi yung tayo ay perfectly sumusunod sa kanyang lahat ng utos, okay? As we are about to see. Ang ibig niya sabihin dito ay ito yung resulta talaga if you really know Him. Kung kilala mo talaga ang Panginoon, ang pruweba niyan ay yung pagsunod. Now, I'll explain kung ano yung tinutukoy niyang commandments. Pero basahin muna natin verse 4. Sabi niya, the one who says, I have come to know Him. Ayan na. Okay? Yung tao nagsasabi, kilala ko si Jesus. Okay? And does not keep His commandments. In other words, hindi sumusunod daw sa commandment nila. Kaya pag-uusapan natin, ibig sabihin ng commandment, sabi niya, and does not keep His commandments is a, Uy. Sabi mo nga yung katabi mo, uy, hirap yun Sinungaling. Di ba? Pag sinasabi mo, kilala mo si Lord, pero hindi ka naman sumusunod sa kanyang mga utos, delulo, sinungaling, okay? And then the truth is not in Him. Abay, dinagdagan pa. Hindi lang sa ikaw ay liar, hindi lawyer, yung nasa Senado, hindi lawyer, liar, okay? Sinungaling. And the truth is not in Him. Wala sa iyo yung truth. Now, of course, si John, pag sinasabi niya yung truth, hindi lang yung mga doktrina ang tinutukoy niya dyan. Ang tinutukoy niya dyan si Jesus. Si Jesus yung truth. He is the way, the truth, and the life. So sinasabi niya, wala si Jesus sa'yo. Yan ang ibig niya sabihin. And then sabi niya ganun sa verse 5, but whoever keeps His word, now, yung word ay gospel. Okay? Hindi Bible. The word is the good news, the message, the gospel about Jesus Christ. Okay? But whoever keeps His word, kung sino man yung nananatili sa good news o gospel, in him, the love of God has truly been perfected. Now, hindi ibig sabihin na perfect ka. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos ay talagang nananahan sa iyo. Okay? At ang pag-ibig ng Diyos ay walang iba kundi the person of Jesus Christ. Kasi for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? So si Jesus talaga ang expression ng love ni Lord para sa iyo. Sino naniniwala kayo, love kayo ni Lord? Okay. Love kayo talaga ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, love ka talaga ni Lord. Now, paano mo masasabi yun? Kasi for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ang pinakamatinding pruweba na mahal ka ni Lord, kahit minsan feeling mo hindi ka kamahal-mahal, sino minsan nakakaramdaman ng gano'n? Nararamdaman niya minsan parang hindi kayo kaibig-ibig. Meron ba rito? No, may mga tao naririnig na ganyan. Alam mo, si Lord, binibless kayo lahat kasi mababait kayo eh. Ako, anak sa labas. Ano. Lahat kayo favorite ni Lord, ako hindi. You know, may mga ganun, ano? Pero lagi ko sinasabi, hindi totoo yan. Love ka ni Lord. Amen? Bakit ko sinasabi yun? Kasi binigay ni Lord ang kanyang bugtong na anak para sa'yo. No? So, love ka ni Lord. Anyway, sinasabi niya rito na yung pag-ibig ni Lord ay talagang sadyang nagiging totoo sa buhay mo. No? Kung ikaw ay nagkikip ng kanyang
commandments, okay? No, I don't mean that. Kumbaga kung si Jesus ay nasa iyo, no, bilang resulta, no, ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Now, ano ba ibig sabihin ng commandments? Yun ang medyo importante rito sa verse na to. Kasi pag sa commandments, parang iniisip mo, yung mga 10 utos, ganun, yung mga utos ni Lord, di ba? Sa Bible, maraming utos si Lord. Pero kay John, meron siyang specific na tinutukoy. Pag sinabi niya commandment. Now, punta tayo sa 1 John 3. Now, medyo advanced to na konti, bandang gitna ng libro. Kasi pag si John, ginagamit yung salitang commandment, hindi niya ibig sabihin yung 10 commandments. Ang tinutukoy niya ng commandment ay something more specific than that. Ito yung sabi niya sa chapter 3, verse 23-24. Which by the way, no, habang binabasa ko at pinag-aaralan ko itong 1 John, sabi ko matatapos na ang series natin sa next week. Right? So sabi ko, parang bitin na. No? Ano kaya? Tuloy na kaya natin yun, yung buong 1 John, no? Sa susunod na buwan. Anong tingin niyo? Hindi, ayaw niyo yata. Pwede naman. Tutuloy natin yan. Okay. So, 1 John 3, at ganun sabi niya, para makita niyo ibig kong sabihin. Sabi niya sa 1 John 3, tingnan niyo to ito pag-uusapan natin later. Pero sabi niya sa verse 23, this is His commandment. Amen? So kanina sabi niya, malalaman mong isang tao na talagang totoo yan kasi he keeps the commandment. Ano ba yung commandment? Ang ibig sabihin ni John. Sabi niya ganito, this is His commandment that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. So for John, pag sinabi niyang commandment, he doesn't mean 10 commandments. Ang ibig niya sabihin yung gospel. He's talking about believing in Jesus Christ. And then, as a result, loving one another, sabi niya, just as He commanded us. At inulit pa niya sa verse 24, sabi niya, the one who keeps His commandments. Amen? No? So yung tinutukoy kanina sa binasa natin na commandments, the one who keeps His commandments, ito yun. Sabi niya, the one who keeps His commandments abides in Him and He in Him. In other words, malalaman mo, sabi ni John kanina, binasa natin, di ba? Anyone who says na siya daw ay kilala niya raw si Lord, di ba? Pero does not keep His commandments is a liar. And the truth is not in him. Ngayon, dito sa chapter 3, sabi niya, ano ba yung commandments of the Lord? Ang commandments of the Lord is to believe in His Son, Jesus Christ, diba? And to love one another. Amen? So we know by this that He abides in us by the Spirit whom He has given us. So that's something na pag-uusapan natin later. Pero gets niyo ba ibig sabihin? Okay? Pag sinabi natin na, sino ba yung nagsasabing kilala ko si Lord? Okay? Makikita mo yung resulta ng kanyang buhay ay yung tiwala niya kay Jesus Christ. Amen? I-get siya ba? Gusto niyo bang ulitin kaya? Hindi na? Okay na? Sabi mo sa katabi mo, tama na, naintindihan ko na. Pastor, naunawa ko na. Okay. Now, bakit ko sinasabi yan? So what John is saying talaga, in effect, is you cannot claim to know Him when you're no longer trusting in Him. Yan sabi ni John. Hindi mo pwede sabihin, kilala ko si Lord, pero wala ka ng tiwala kay Lord. Now, lalo na sa bansa natin, siyempre, hindi naman tayo parang ignorant tungkol sa Kristyanismo. I mean, ano nga tayo predominantly, Christian nga tayo, di ba? No? Halos lahat naman yata, karamihan, mahigit 80% ng mga Pilipino, pag tinanong mo kung kilala niya si Jesus o siya ba ay Christian, karamihan naman, maliit lang ng porsyento ang ibang relihiyon, no? Sa Pilipinas, di ba? Kahit ano pa yung denomination, Catholic, Protestant, whatever. Pero alam mo yung sarili mo na Christian ka. So normal para sa atin ang magbigkas o sabihin, Christian ako. Bakit? Kasi pamilya ko Christian. Okay, nung baby ako, binaptize ako. Sino sa'yo na binaptize kayo nung baby kayo? Asa kamay? Meron mo rito? Okay. Naalala niyo ba kung ano nangyari? Ay, hindi, di ba? Sinutang kayo ng puti, tapos, di ba, winisikan kayo ng tubig, kinilig kayo, wiwi kayo doon sa diaper nyo, di ba? Tapos, nag-inuman na yung mga ninong nyo. Wala kayo kaalam-alam doon. Di ba? So, sa madaling salita, karamihan sa atin, nagkiklaim tayo na Christian tayo without really understanding kung ano ba ang ibig sabihin yan. Okay? Now, how can a person claim that he or she is a Christian when he or she is no longer trusting in Jesus?
Now, itong bagay na ito, hindi ito basta-basta nangyayari. Ang tawag dito ay slow drift. Slow drift. In other words, hindi nawawala ang tiwala mo sa Panginoong Jesus ng basta-basta lang. Hindi ka gumigising sa araw, tapos hindi na ako magtitiwala kay Jesus. Hindi ganun yun. Unti-unti yun, na hindi mo napapansin. Alam nyo, pag tinanong nyo ang mga nagmamaneho ng mga malalaking sasakyan, tulad ng aeroplano o barko, no? Mahalaga sa kanila yung talagang lagi nilang chinecheck yung kanilang direksyon. Kasi ang maliit lamang na ilang degree lamang na hindi nila napapansin, no? Pupunta na sila sa ibang lugar. Hindi doon sa talagang pakay nilang puntahan. Alam niyo ba yan? Kaya aeroplano, barko, o namang mga importanteng mga sasakyan niya, panay ang check yan. Check palagi. Doon sa compass. Check palagi kung saan sila papunta. Kasi konting degree lang na iba ang kanilang mga puntahan. Sa iba na sila pupunta. No? Imbis na doon sa kanilang original na plano pupuntahan. So, yung faith ng isang tao kay Jesus, hindi basta-basta nawawala yan. In fact, pwede ka pa nga umaten ng church, pero hindi mo siguro napapansin na hindi na sentro si Jesus sa iyong puso at isipan. Maybe may dahilan niya. Siguro baka may prayer ka tapos hindi sinagot. So medyo nagtampo ka kay Jesus. Pero konti lang. Nag-church ka pa rin. Siguro, meron ka mga namimit na mga tao na mukhang okay naman sila. Parang maganda naman yung buhay nila pero di sila Christian. Mayaman, maganda naman. So iniisip mo, baka naman okay rin naman kung naman pinaniniwalaan nila. No? O kaya ito yung maluba. Kasi pag ikaw ay nakaranas ng mga matitinding pagdurusa o kasamaan, no? Personally sa buhay mo, ang bawa may nangyari, merong nagkasakit, merong namatay, merong pinatay, yung mga ganong klase mga sakuna. No? Minsan may mga tao na nayayanig talaga yung tiwala nila kay Lord kasi sa isip nila, kung talagang buhay ang Diyos, kung talagang mahal ako ni Lord, ba't hinayaan niya mangyari ito? So yung kawalan ng tiwala kay Jesus ay maraming pwede panggalingan yan. Okay? Pero, yung bagay niyan ay hindi mo agad mahalata. Unti-unti lang ito nangyayari na maaring, dati-rati si Jesus talagang buong-buo yung tiwala mo, pero dahil sa sari-sari mga karanasan, unti-unti nang lalamig ka. Maaring hindi mo sinasabi ito ng lantaran, sa bibig mo. Pero sa puso mo, unti-unti ka nang nagdi-drift away. Pumupunta ka pa rin sa church, pero wala na yung heart mo doon. Okay? Siyempre, naisip mo, mahirap naman di mag-church. So, mag-church ka pa rin. Pero pag nag-worship na lahat, hindi ka masyado maka-worship. Kasi marami kang question sa isipan mo. Minsan, pag may sinasabi yung mga tao dito sa harapan, tungkol sa Panginoon, maaaring nag-agree ka sa isip mo, pero sa puso mo hindi ka nag-agree. No? At makikita yan sa iba't ibang aspekto ng buhay. Lalo-lalo na siguro minsan, ito medyo subtle na konti. Meron kang kaopisina, meron kang kasamahan sa trabaho, may kaibigan ka online. Alam mo, hindi niya kilala si Jesus. Pero sa isip mo, okay naman, mukha naman mabait. No? Siguro, pare-parehas lang yan. No? Sinasabi ni John, sa ating lahat, tayo po, na delikado yung maging assuming tayo pagdating sa pagsunod natin kay Kristo. Kasi minsan, yung tiwala natin kay Kristo, unti-unti nang nawawala. Niayaw na nga natin i-share si Jesus sa iba. Siguro iniisip natin na, well, iba-iba lang yung reliyon niya, pero isa lang ang pupuntahan niya. Ewan ko kung nasabi niyo na yun sa isipan niyo. No? Yung kaibigan ko, Muslim or Buddhist o ano siya. Bali, okay lang yan. Pare-pareho naman yan eh. Sa Diyos naman lahat yan eh.
So yung lumalabas sa bibig mo na hindi mo napapansin, you are actually saying, si Jesus ay hindi naman talaga Lord and Savior. Isa lang siya sa marami posible. We can still claim to be Christians, but our hearts may slowly drift away. We may no longer trust that Jesus alone is Lord. Na pag sinabi mo si Jesus ay Lord, hindi mo pwede sabihin isa lang siya sa maraming Lord. He is the Lord of all, the King of Kings. You know? I'm writing right now para doon sa retreat nga, sumusulat ako ng isang article at ang sinasabi ko doon na ang pagpapastor at kahit anong bagay na ginagawa ay dapat nasa ilalim ng ating buhay na Panginoon na si Jesus. So hindi pwede nagpe-pray lang, kundi dapat sumusunod. Alam niyo naman kasi sa ugali ng Pilipino, lalo na mga Pilipinong Kristiyano, di ba? Pag meron tayong, kakain ka, di ba? Lord, salamat po sa pagkain. In Jesus' name. Amen? Di ba? Tapos, siguro sa trabaho nyo, Lord, salamat po dito sa trabaho ko. Praise God. Bahala na po kayo. In Jesus' name. So, siyempre, nagpe-pray ka naman. Amen? Kasi kamay lahat na nagpe-pray. Okay. Ang problema natin, hanggang doon na lang tayo. Hindi naman talaga tayo nakikinig sa Kanya. Halimbawa, may plano ka. May plano ka, gusto mong gawin yung meron kang gustong gawin. So sabihin mo, Lord, may plano ako eh. Tulungan mo naman ako. Sana matupad itong plano ko. Lahat naman ng tao ganyan eh. Bawa, sasali sa, sa showtime. Pipray nga ako na manalo ko dito sa sa kung ano man pageant ito, di ba? Sana manalo. No? Kaya yung nanonood ng basketball, pipray nga ako, manalo sana si Lebron, di ba? Tapos yung kabila, nagpipray din. So, naguguluhan si Lord. Parang, sino bang sasagutin ko rito? Lahat nagpipray, di ba? Pero tayo, nagpipray tayo kasi may gusto tayo. Hindi tayo nagpipray para malaman yung gusto niya. Amen? Para masabi mo na talaga nagtitiwala ka kay Jesus, hindi lang nagpipray ka, yung naghihintay ka rin at nakikinig ka. Amen? So, yung iba tao, ang paniniwala nila yung tinatawag na universalism. Ibig sabihin ng universalism, lahat naman yan patungo kay Lord. Iba-iba lang pangalan. Di ba? So kaya minsan pa nag-uusap ang mga tao, di okay lang yan ko. Ano paniniwala mo? Di okay lang yan. Ako, ito paniniwala ko. Yan ang paniniwala mo. Di kanya-kanya tayong paniniwala. Lahat naman yan patungo sa Diyos eh. Now, hindi mo napapansin yung statement mo na yon ay ninedegate mo yung gospel. The gospel says, I am the way, Jesus, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So minsan, Christian ka pa rin, pero hindi ka na naniniwala na si Jesus talaga ang sentro ng lahat. Okay? Mahirap yon. Amen? So, ang resulta nun, ito, makikita mo na sa behavior mo, no? Nagkakaroon na ng epekto yun. Pag hindi ka na masyadong believe na si Jesus talaga ang tanging daan, tanging way para makilala mo ang Diyos. Ang unti-unting resulta niyan, yung actual na day-to-day lifestyle mo na. Makikita na yan sa lifestyle mo. Kaya ang warning ni John ganito, don't stop walking with Jesus. Kasi pwedeng Christian ka pero you're not walking with Jesus. Christian ka sa pangalan. Kasi hindi ka naman Muslim, Christian ka. Okay? Pero on a day-to-day basis, you are no longer walking with Him. Now, bakit ko sinabi yan? Ganito yung actual sinabi ni John. Sabi niya, by this we know that we are in Him. The one who says he abides in Him, ibig sabihin yung tao nagsasabi na kay Kristo siya, okay? Ought himself to walk in the same manner as He walked. So the one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. Now, hindi ibig sabihin
ni, ni John, okay, makikita natin na kailangan parehong-pareho kayo ni Jesus. Ni Jesus, yung mukha mo, mahaba yung buhok mo, tapos hindi ka na ibig niya sabihin. Ano? I'll explain that, okay? Anyway, sabi niya, Beloved, okay, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. So sinasabi niya, dito kayo nag-umpisa. Ito yung sinabi sa inyo, pinahayag sa inyo. Ano yun? Yung sinabi nga ng mabuting balita na si Kristo Jesus ang tagapagligtas, siya ang Panginoon, sumunod kayo sa Kanya. Yun talaga yung utos simula't simula pa. So pinapaalala lang niya. Sinasabi niya sa mga kausap niya, mga beloved. Okay? Amen? Di ba? Sweet, di ba? Beloved. Sabi mo sa katabi mo, beloved. Hindi yung sa Muntinlupa, believe it yun. Di ba yun? Beloved. Okay? So, nakikiusap siya sa mga tao. Sabi niya, balikan niyo yung narinig niyo. The old commandment is the word which you have heard. So yung old commandment, sabi yung gospel na narinig niyo na sinasabing sumunod ka kay Kristo, magtiwala ka sa Kanya, no, mabuhay ka para sa Kanya at hayaan mo siya mamuhay sa buhay mo. Yun ang balikan niyo, sabi niya gano'n. And then he goes on, sabi niya, sa susunod na verse. On the other hand, I am writing a new commandment to you, sabi niya, which is true in Him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Now, ano ba yung old, tas new? Okay? Ibig sabihin, pinapaalala ko in a fresh way ngayon sa inyo na ang buhay nyo ay nakasalalay sa tunay na liwanag. Remember nyo yung unang-unang sermon natin. No? Is this real life? Yung unang-una. No? Na yung light, darkness, light. Okay? At tinutukoy niya, hindi yung masama, mabuti. Yung light, si Jesus. Amen? So dito sa verses sabi niya na ang bago rito ay yung paalaala niya muli sa kanila. Na bumalik kayo lagi kay Jesus at lumakad kayo kasama niya kasi the light is already shining. Sabi niyo nga po is. Ano ibig sabihin ng is? Present tense. Okay? Hindi will be o was, is. So, ang liwanag ng buhay mo, no, para ang Diyos ay manatiling kumikilos sa buhay mo, nakasalalayan sa relasyon mo kay Jesus. Okay. Again, maaaring iniisip natin na sinasabi ni John dito na maging katulad ka ni Jesus. Pero, sino ba ang pwede maging katulad ni Jesus? Hindi natin kaya. That is an expectation that can easily lead to frustration. No one can really be like Him no matter how hard we try. Kaya nga nung araw, nauso yung WWJD. No? Ewan kung alam niyo yun, yung bracelet. What would Jesus do? No? Ba, nakakapraning yata. No? Di ba? Sa lahat ng pagkakataon, what would Jesus do? Malay ko, di ko alam. So, in fact, kung gagayahin mo si Jesus, talaga magta-try ka, talaga mapaprustrate ka doon. Di ba? Kasi Jesus yun eh. Right? Now, bago kayo magalit sa akin, no? Di ba, Pastor, sinasabi mo na Christ-like tayo dapat? Oo, teka muna. Sandali, sinasabi ko yun, pero gusto ko ipaliwanag ano ibig sabihin nun. Okay? No. John is not talking about imitating Jesus. He's talking about abiding. Now, abiding, ang ibig sabihin ng abiding, yung titira ka doon. Mamamahay ka. Sino sa'yo nagkaroon na ng bisita sa bahay niyo? Okay, di ba? May bisita na kayo, di ba? Pag pumunta sa bahay niyo yun, siyempre, welcome niyo yun. No? Sabi niyo, alika. Di ba? Pero ano yung na-expect mo pagkatapos niyang kumain, minom ng Coke? Ano yung na-expect mo doon sa bisita? Ha? Umuwi ka na. Hindi ka lang mataga rito. Di ba? So sa madaling salita, gusto natin na pumunta siya kasi for friendship's sake, di ba? Para ma-build yung relationship. Pero huwag ka naman tumira dito. No? Wala namang usapan na ganyan, di ba? Ganon din, pag nagbabakasyon tayo sa ibang lugar, sa ibang bansa, di ba? Maaaring i-welcome ka ng kaibigan mo. Sige, tira ka dito, pastor, di ba? Pero huwag masyadong matagal, ha? Dahil meron kami yung trabaho. Eh. So yung abiding means, hindi yung bumisita. Nanirahan. So, ang tinutukoy ni John dito, si Jesus ay hindi lang bumibisita sa puso mo paminsan-minsan. Kundi kasama mo talaga sa bahay.
Jesus living in you and with you. Sa madaling salita, kailangan you must be in a relationship. I-post nyo na yun sa Facebook. In a relationship with Jesus. Di ba? Kasi yun ang importante sa lahat sa buhay natin. He says to walk in the same manner as He walked, meaning to follow Jesus daily by the power of the Holy Spirit and to keep in step with Jesus through the Holy Spirit. So every day ng buhay mo, hindi mo lang basta sinasabi na, oh, Christian ako. But every day ng life mo, everything is surrendered to Him. You trust Him, you listen, you wait on Him. You try to understand kung ano yung sinasabi niya sa iyo sa pamamagitan ng iba't ibang channels o paraan that He communicates. He always communicates sa atin eh. Now, bihira naman na magko-communicate si Lord sa atin ng diretsuhan talaga. Okay? Now, alam ko meron ilan sa inyo dito na nananaginip kayo, parang si Lord kinakausap kayo. Meron ba sa inyo dito na nananaginip ka? Meron kang dream na si Lord ay nangungusap sa iyo? Nakadarasan? Wala pa. Di ba? Meron mga nakakaranas ng gano'n. Ako, yung mga panaginip ko, tukol lang sa mga nawawala yung tsinelas ko. Yung mga gano'n, yung mga panaginip ko eh. Hindi ako nanaginip. So most of the time, si Lord nangungusap sa indirect way. Through the scriptures, the Bible, sermon, through other people, pag nagpa-spiritual direction ka, or even with friends. Kaya minsan, kahit nga doon sa hindi naman Christian, ikausap mo eh. Pwede mangusap pa rin si Lord sa iyo doon. No? Kahit sa billboard, pwede mangusap si Lord. So, ang importante lang sa isang tao lumalakad sa Kanya, aware siya at conscious niya at gusto niya na lagi niya makapanayam si Lord palagi. Amen? Hindi yung si Lord, bibisita lang pamisa-misa. O mag-uusap lang kayo ni Lord pag may kailangan ka. Lord, tulungan mo ako, may problema ako. Tapos pag tinulungan ka na, salamat Lord. Kita-kits. Hindi relationship yun. Okay? So, sabi ni John, go back to the gospel. No? Narinig nyo nung umpisa, the gospel is about Jesus and they are to continue walking with Him in their daily lives just as they did in the beginning. Sana naalala nyo pa nung kayo bagong Christian. Ako naalala ko yun. Di ba? Talaga nung nag-uumpisa ako sa Panginoon, bukang bibig ko si Jesus. May kanta nga si Gary V na ganyan eh. Alam nyo ba yung kanta niya? Kakantahin ko? Wag na. Pero yung kantang dati-rati, di ba? Bert, kantang dati-rati, di ba? Huwag nyo na pakanta sa akin. Pero yung kanta na yun, nakakaantig ng puso yun, di ba? Okay. So John is saying, you cannot claim that you believe in Him if you are no longer walking with Him each day. So paalala ko lang sa bawat isa sa atin, walking with Him is not being perfect or always good. It's a relationship. Sometimes there's conflict in the relationship, but we can continue walking with Jesus even though minsan hindi natin siya maunawaan. Sino ba sa inyo meron kayong relationship ngayon? Taas ang kamay. Okay. Mahal nyo ba yung ka-relationship nyo? Okay. May mga times ba na gusto nyo sabunutan yung ka-relationship nyo? Diba? Ganun ang relationship eh. Amen. Wala namang perfect relationship. Kami ni PG, isipin nyo parang, kami ba pag-gising namin sa umaga? Di ba? May mga times na may mga nagagawa ko na naiirita si PG sa akin, no? Minsan, ako rin, gano'n. Pero hindi kami naghihiwalayan kasi mahal namin ang isa't isa eh. Ay! Bongji. Okay. Alam niyo, sa relationship natin kay Lord, hindi naman sa atang pagkakataon nagigets mo si Lord eh. Amen? Minsan nga naiinis ka pa kay Lord eh. Oh, amen. Aminin. Di ba? Nakikita mo sa Psalms yan eh. Sa Psalms, makikita mo yung mga tao nagre-reklamo, Lord, lasang ka? Subukan niyo magbasa ng Salmo. Ganito yung mga Salmo eh. Lord, gising na. Ano ba? Nahihirapan na ako. Sino sa iyo minsan feeling niyo parang mabagal si Lord? Taas ang kamay. Minsan, pag parang gusto mong tulungan si Lord. Meron ba sa inyo rito? Lord, tulungan na kita. Ang bagal eh. Okay. But we never stop walking with Jesus. Okay? Yun ang sinasabi ni John. Huwag mo sabihin kilala mo siya tas you're no longer walking with Him. You continue to trust Him kahit na minsan hindi mo maintindihan. Kasi ang relationship, nag-go through, phases yan. No?
Kahapon, shinare ko yan sa mga pastors, yung orientation, disorientation, and reorientation. Sabihin, okay, may paniniwala ka kay Lord. Hindi, may mangyayari sa buhay mo na parang di-disorient ka. Di ba? Tapos, patuloy ka lang kay Lord. Lord, di ko naiintindihan, ba't nangyayari ito sa buhay ko? And then, by God's grace, ipapakita niya sa iyo, mas lumalalim ngayon yung relationship mo kay Lord over time. Diba? Ganun naman talaga yung relationship, di ba? Yung sa inyo na meron kayong mga ka-relationship, di ba? May mga away-away, di ba? Misa-misa. Pero pag na-resolve ba yun, natapos yung parang, mas love ko na siya ngayon. Di ba? Mas naiintindihan ko na siya ngayon. Amen? Ganon din tayo sa Panginoon eh. Di ba? It depends over time. So, winawarning nga niya yung mga tao na, gusto niya na tayo magpatuloy kasi delikado yun. Parang sinasabi mo na, Christian ako, pero you're not walking with Him. Okay? Kahit na sabihin mo sa akin, minsan kasi hindi ko naiintindihan si Lord, okay lang yun eh. Basta you never stop walking with Him. Amen? And then last but not the least, don't stop loving like Jesus. So may warning si John. Ganito yung sabi niya. The one who says he is in the light. Okay? So basically, may mga tao nagsasabi, ako, Christian ako Ako ay nasa liwanag. Pero ganito yung sabi ni John, yet hates his brother, is in the darkness until now. So ikaw ay nang mamuhay ka ng may hatred ka sa puso mo, kahit kanino yan. Sabi ni John, ingat ka dyan. Okay? Kasi baliktad yan sa katotohanan. Ito sabi niya, the one who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. In other words, totoo yun, di ba? Pag nakakita kayo ng isang tao who claims to be Christian, tapos salbahe, nakaka-stumble. Pag nakakilala kayo ng isang Christian na nangungutang na hindi nagbabayad, nakaka-stumble. Pag nakakita kayo ng dalawang Kristiyano na nag-aaway tapos ayaw mag-usap, nakaka-stumble. Amen? So sinasabi niya na kapag ang isang tao namumuhay sa liwanag, gaya na kanyang kiniklaim, makikita yan sa relationship natin sa isa't isa. But the one who hates his brother, sabi niya, is in the darkness. And remember, pag sinabing darkness, hindi yung masama ka o madilim, di ba? Yung darkness, hindi mo kilala si Lord. Hindi malinaw sa iyo kung sino si Lord. Okay, so, who hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. So, pwede ka maging Christian, pero yung mga relationships mo sira. At home, o saan man, sa church, okay? Kaya nga minsan yung mahirap yung yung Zimbabwe. Alam niyo ba yung Zimbabwe? Yung mga Christian na taga Zimbabwe? Yung magsisimba, tapos uwi na agad. Zimbabwe. Okay? Ibig sabihin nun, Christian ka, pero wala kang pake. Dinidedma mo lang yung mga tao sa paligid mo. Mahirap yun. Kasi sinasabi ni John, mag-ingat ka doon. Hindi mo pwede sabihin na Christian ka na ayaw mong bigyan ng puwang ang ibang tao sa buhay mo. Now, the result of continually trusting and walking with Jesus is learning to live a life of love because that's who He is. He loves people. His love transforms us and enables us to love as He loves. Paano malalaman na kay Kristo ka? Kasi yung love niya patuloy na kumikilos sa buhay mo eh. Di ba? Natututo kang magkaroon ng patience sa ibang tao. Dahil mayroong mga tao naman talaga sa church na nakakainis. Huwag na kayo tumingin. Kasi kayo yun eh. Okay. May mga tao naman talaga na minsan, for whatever reason, may kanya-kanya tayong topak eh. Di ba? Sige, sabihin mo sa katabi mo. Alam ko naman may topak ka. Sabihin mo sa katabi mo. Tapos sagutin mo, ay ikaw rin naman, may topak ka rin. Lahat naman tayo may topak eh. Okay? Alam mo yun, may mga mood, di ba? May mga tao na masungit. Sino sa inyo nakaka-encounter kayo ng masungit sa RLCC? Ay, walang amen. Okay. Okay. Sino sa inyo lahat na na-encounter sa RLCC? Sobrang ang babait talaga. Lahat babait. Okay. Sinungaling kayo lahat. Okay. So, living a life of hatred po is contrary to who Jesus is. Since He lived a life of love,
from the beginning to the end of his earthly life, he continually taught his followers to love one another. Consistent yan sa Bible. Jesus never, rejected anyone. Hindi niya, porket marami kang mali o kakulangan sa buhay, he never rejects people. He loves people. In fact, kung meron man siyang sasabihin na medyo masakit kahit kanino, yung mga self-righteous lang na mga tao. Yung feeling nila hindi nila kilala ang Panginoon. Hindi nila kailangan ng Panginoon. Amen? Pero kung ikaw ay merong mga kahinaan, hindi ka niya parang i-reject. Tayo kasi minsan ganun tayo, di ba? Amen? Pag may kahinaan yung mga tao, pag may kakulangan sila, meron silang di nagagawa, nagagalit agad tayo. Naiinis tayo sa tao na yun. Amen po ba? Yung iba sa atin dito, mga magulang, siyempre, gusto mo mapabuti ang anak mo, kaya minsan pag may napapansin kang mali, yun na lang ang napapansin mo. Wala ka na napapansin na iba. Kahit na may ginagawa silang mabuti, hindi mo pinapansin nyo. Pinapansin mo yung mali nila. Na ako, ano rin ako dyan eh. Iniisip ko, ganun ba ang relationship ko sa mga anak ko sa bahay? Diba? Papansinin ko lang ba sila pag sila ay meron nagagawang mali? Sino sa inyo, sa totoo lang, ganun, ako personality ko kasi ganun eh. Ha? Sige, ako lang. Kayo lang. Mabait kayo. Okay? Dahil ako, may tendency ako kasi lalo na yung kalat. Sino sa ayaw nyo na kalat? Talaga, ako lang talaga. Okay. Okay. Ayoko kasi ng kalat eh. Okay? So, minsan, doon na po focus yung yung attention ko. Na-judge ko yung mga tao sa paligid pag makalat. Eh, sabi sa akin ng Panginoon, that's not how you live your life. No? Yeah, siyempre, yung kalat, hindi pa rin maganda yun. Pero hindi ka kinakailangan maging parang high blood palagi sa mga tao dahil lamang sa kalat. Okay? Ligpitin mo na lang. Amen? No? Tapos habang niligpit mo, bumulong-bulong ka na. Ito mga tao rito. Joke lang. So, anyway. So, ito yung ebidensya talaga ng presensya ni Lord sa buhay natin. More and more, the fruit of love is seen, especially in the church. Learning to love one another is the manifestation of Jesus living in us and us in Him. Alam nyo, isa sa mga parang palatandaan na unti-unti nagdi-drift away ka na. Yung lumalayo ka sa mga kapatid sa Panginoon. No? Kaya, siyempre, ito, mahirap ito. Huwag niyong isipin na ginadjudge ko kayo. Pero minsan may tendency yung mga tao na, lalong-lalo na kapag medyo yung kanilang spiritual life hindi na masyadong healthy. Okay? So, ang isang manifestation niya, yung lumalayo sila. Tapos pag kinokontak mo sila, uy, kamusta ka na? Deadma lang, sin zone. No? Tapos, pag in-invite mo sila, halika, coffee tayo. Sige. Ay, kita-kita tayo. Sige. Iniisip mo tuloy, ano ba to? Sige gang ba to? Parang, di ba? Kasi yung paglayo mo sa mga tao, ay isa sa mga palatandaan, hindi yung hindi ka na Christian. Ibig sabihin, ito yung mga palatandaan na nagdi-drift ka eh. Okay? Kaya nga yung pagsama sa mga small group and community, napakahalaga sa RLCC yan. Hindi dahil parang namimili tayo, but because yan yung palatandaan that the Lord is working in your life. Na gusto mo makasama mo mga brothers and sisters in the Lord, kahit na may mga ilan sa kanila na hindi mo type. Amen? Kaya dito lagi ko sinasabi, magkumustahan kayo, sumali tayo sa group chat na prayer para pag may nagsasabi na, bawa si Sister Say, yung nanay niya may sakit, kailangan ng blood type O, mag-donate kayo, yung mga ganong bagay, okay? So, yun ay mga way of connecting natin sa isa't isa. Hindi ako nangungulit, sinasabi ko lang na yan kasi ang resulta talaga of walking with the Lord. Being connected with other people. Okay? Now, in other words, John is saying you cannot claim to be in the light or in Jesus if you're not walking in love for others like Jesus. Okay? The more we trust and walk with Jesus, the more His love becomes real sa buhay natin. We learn how to love His children as well. So natututo tayong lumakad ng may pag-ibig, nagpapatawaran, nire-resolve yung conflict, nagtutulungan pag may hindi pagkakaunawaan,
We learn these things because Jesus is alive sa puso natin. Amen? Maaaring di agad mangyayari to. Maybe for some people, kailangan ng counseling. Okay? Pero yan talaga ang mangyayari dyan, no? Mangyayari yung relationship natin sa mga tao becomes more and more characterized by love. Amen? So again, maaaring kailangan ng counseling o naman, no? Pero yan talaga ang ebidensya na ikaw ay nasa liwanag. Diba? More and more nagkakaroon ka ng pag-ibig sa iba. Again, ulitin ko po, it's dangerous to be assuming when it comes to following Jesus. So itong mensahe na to ay hindi condemnation o judgment kanino man. Kundi sinasabi ko lang sa bawat isa sa atin, pag sinabi mo na kilala ko si Lord, okay? Patuloy ka magtiwala kay Lord. Kilala ko si Lord, patuloy kang mag-walk with the Lord. Kilala ko si Lord, patuloy kang magpatawad, magmahal sa kapwa, lalong-lalo na in the church. Tayo tayong lahat.